Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Salamat po at nakadalo kayo. At di po kayo natakot sa bagyo. Mukhang okay pa po ang ating panahon, ngunit ang inaalala po namin yung pong nadaanan ng bagyo. Kaya patuloy po natin silang alalahanin sa ating panalangin. Ito po ang Tagalog service ng Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC po ay isang simbahang may malayang pamumuno. Binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos. Paglago kay Kristo at pagpapahayag ng kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website sa gfc.com.ph. Kung kayo po ay aming panauhin at may mga katanungan, mangyari lumapit po tayo sa aming reception table doon po sa may likod sa tabi ng pintuan. Pagkatapos ng panambahan, kalulugod po naming sagutin ang inyong katanungan. Ngayong hapon po ay pagpapatuloy ni Brother Josh ang ating pag-aaral sa ikalawang bahagi ng unang Korinto, Kabanata 14, kung saan ibinigay ng Diyos ang tiyak na layunin ng kaloob ng pagsasalita sa iba't ibang mga wika o gift of tongue, at kung paanong ang maling paggamit nito ng simbahan sa Korinto ay naging dulot upang lumayo ang mga hindi mananampalataya. Magsisimula po tayo sa ating pag-aawitan sa Ang Pag-ibig ng Diyos. Isang pag-ibig na hindi mailarawan sa laki at katatagan nito. Ang pag-ibig ng Diyos ay higit kaysa masasabi ng wika o panulat. Walang anuman na hindi hihigit sa pag-ibig ng Diyos. There is no greater than the love of God. Imbitahan ko po kayong tumayo at awitin po natin ang pag-ibig ng Diyos. Sa
Ayon po sa Hebreo 4, mga talata 14 hanggang 15. Kaya nga magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan. Doon mismo sa harap ng Diyos, siya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Bagamat ang mapanghikayat na tinig ng banal na Espiritu ay magdadala sa atin sa pagsisisi at katiyakan ng kapatawaran, ang tinig ng ating kaaway na nag-aakusa ay nais lamang na panghinain ang ating loob at akayin tayo sa isang paralisadong pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Kaya nga lubhang kailangan natin ang paalala na ang Diyos ay talagang tumingin kay Jesus at patawarin tayo. He look on Jesus and pardon us. Awitin po natin sa trono ng Diyos sa taas. Sa trono ng Diyos sa taas, ako'y may pansamong sapat, paringalan ay pag-ibig, para sa akin na mamangin. Aking alay nasulat sa kanyang puso at siya'y nasa langit, ang Diyos ay nakalalapit, sa Diyos ay nakalalapit. Kung tuksohin man ang diablo at usigin sa sala ko, si Kristong aking pansagot, sana'y minsan ang tinapos. Dahil si Kristo'y namatay, ako'y lumayat na buhay, ako'y pinawalang sala ng Diyos nang dahil sa Kanya, ng Diyos nang dahil sa Kanya. Aking korderong namatay, walang dungis kong katwiran, walang maliw na ako nga, hari ng awat biyaya. Ako'y kalakip niyang tunay, pinag-alayan ng buhay, ang buhay ko'y na kay Jesus, aking manunubos sa Diyos, aking manunubos sa Diyos. Ipagmalaki natin si Kristo lamang at siya lamang ang narapat na tumanggap ng lahat ng kaluwalhatian mula sa ating buhay. Ang sukdulang kagalakan natin ay ang pagnilay-nilayan sa gawaing pagliligtas ng ating manunubos at ang kanyang kayamanan na ating kaugnayan sa Kanya. I will glory in my
His priceless blood has ransomed me. Mine was the sin that drove the bitter nails and hung him on that judgment tree. I will glory in my Redeemer, who crushed the power of sin and death. My only Savior before the holy judge, the Lamb who is my righteousness, the Lamb who is my righteousness. I will glory in my Redeemer, my life He bought, my love He owns. I have no longings for another. I'm satisfied in Him alone. I will glory in my Redeemer, His faithfulness, my standing place. The foes of my day rush upon me. My feet are firm held by His grace. My feet are firm held by His grace. I will glory in my Redeemer, who carries me on eagle's wings. He crowns my life with love and kindness. His triumph song I'll ever sing. I will glory in my Redeemer, who waits for me at gates of gold. And when He calls me, it would be paradise. His face forever to behold. His face forever to behold. I will glory in my Redeemer, in my Redeemer. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa mula sa banal na kasulatan. Isayas, Kabanata 45, talata 21 hanggang 25. Ipagtanggol ninyo ang inyong panig. Magsanggunian kayo. Sino ang makapagsasabi ng mga bagay na magaganap? Hindi ba akong si Yahweh, ang Diyos na nagliligtas sa kanyang bayan? Walang ibang Diyos maliban sa akin. Lumapit kayo sa akin at kayo ay maliligtas. Kayong mga tao sa buong daigdig, walang ibang Diyos maliban sa akin. Ako ay tapat sa aking pangako at hindi nagbabago. At tutuparin ko ang aking pangako. Lahat ng tao ay luluhod sa aking harapan at mangakong sila'y magiging tapat sa akin. Sasabihin nila, si Yahweh lamang ang matuwid at malakas at mapapaya ang sino man sa kanyang maghimagsik. Akong si Yahweh ang magliligtas sa lahi ni Israel. Sila ay magtatagumpay at magpupuri sa akin. Maaari na po tayong umupo para sa panalangin. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na binigay niyo sa amin. Binigyan niyo po kami ng pagkakataon na magtipon-tipon bilang church po ninyo, bilang Grace Fellowship Church.
And Lord, nagpapasalamat kami dahil kung hindi dahil sa inyo, we won't have this opportunity, Lord. Yung komportable kami, we are seated in a room na may aircon, na maluwag, and Lord, that we are freely hearing your word na walang sumasagabal sa amin o humahadlang sa amin na marinig ang inyong salita. Kaya Lord, nagpapasalamat kami dahil dahil lamang sa grasya ninyo. And Lord, tunay nga na kayo'y makapangyarihan at tunay nga na kayo ang dakila sa lahat. Dahil sa inyo, Lord, even yung ginagawa namin ngayon ay walang katuturan kung hindi nyo po binigay ang inyong sariling anak na si Jesus upang mamatay para sa aming mga kasalanan at iligtas kami mula sa impyerno. And because of your Son, Lord, we are here. We are here worshiping you, wanting to know more from you. And Lord, tinataas po namin sa inyo ang aming church, lalo na po ang aming mga members na nakakaranas na po ng ilang paghihirap sa dumarating na bagyo. And Lord, alam ko po marami sa amin ang merong anxiety or nag-aalala dahil sa paghagupit ng paparating na bagyo. But Lord, we ask and we pray na sana po ay humina na ito at kung posible nga po, ay alam naman namin walang imposible sa inyo, ay tuluyan na itong mawala upang hindi na po magdusa ang aming bayan, lalo na ang aming mga kapatiran na nandun sa mga areas na madaling bahain. And Lord, help us to be a church who is willing to not only pray but to also help, Lord, in whatever means possible, kung ano man yung kaya naming itulong, lalo na sa mga kababayan namin na nasa lantanan ng bagyo, lalo na sa mga nasa Southern Luzon. So Lord, we pray that you would give us the opportunity to help and be a blessing to them. Lord, we pray also for our government officials, yung mga nakaupo sa aming mga gobyerno, Lord. Bigyan niyo sila ng wisdom kung paano ba tahakin ito, Lord, yung emergency response, yung emergency situations in different areas. Give them wisdom, Lord, and sana po talaga tunay na maglingkod sila para sa bayan upang matulungan po yung mga kawawa naming mga kababayan na natamaan na po. And Lord, we just pray for them, give them wisdom, give them the humility, and also, Lord, talaga na sana maging priority sa utak po nila, sa isipan nila, at sa puso nila is to serve the people. But most of all, Lord, pinagdarasal po namin is yung kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Lord, alam namin po na mula sa presidente hanggang sa mababang opisyal, kahit sa mga barangay captain, Lord, we pray for their salvation. Prayer namin, Lord, is that they would truly come to know you and tunay na makilala nila kayo and gamitin niyo po kami upang maipaabot sa kanila ang iyong mensahe, ang iyong ebanghelyo. So Lord, we just pray that we would be faithful witnesses of your word. Sana po gawin niyo kaming tapat na mananampalataya sa mga taong nakakasalamuhan namin sa pang-araw-araw, and sana po, Lord, bigyan niyo kami ng pagkakataon upang i-share ang gospel sa kanila. We pray for our church. We pray, Lord, na alam namin na darating na rin ang Pasko, kaya magiging busy na rin po ang mga tao. Marami na pong mga events, maraming nangyayari, maraming mga lakad, and nagiging busy kami, Lord. But we pray amidst the busyness, kahit busy kami, sana po hindi namin makalimutan kayo. Sana po ay palagi kayong nandyan, nasa isipan namin. Sana po hindi namin pabayaan ang aming commitment in reading your word, studying your word, praying, and even ito pong Sunday service, Lord, of gathering together sa mga kapatiran namin, Lord. Sana hindi namin ito pabayaan at huwag namin itong makakalimutan. Dahil tulad nga po ng laging sinasabi ni Pastor Pedro, Lord, yes, nagtitipon kami upang bigyan ka ng kalwalhatian, bigyan ka ng papuri, pero nagtitipon din po kami dahil kailangan namin ito. Dahil ito ang ibinigay mong paraan upang kami ay lumakas din sa pamamagitan po ng aming mga kapatid. Lord, may you help us to bless one another and to encourage one another in growing more in our faith sa aming paglalakad kasama kayo. And Lord,
Salamat po sa pagkakataon na ito na maririnig namin ang inyong salita sa unang Korinto. Tanggalin niyo po ang lahat ng distraction sa aming kaisipan at sana po ay makafocus kami sa inyo at mai-apply namin ito sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Lord, at tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon. Thank you. I praise God na talagang natatakot tayo dun sa bagyo, pero praise God, hindi pa siya dumarating, and I'm happy to see a lot of you here. And it's very encouraging na kahit na may ganyang fear tayo that yung bagyo ay darating, nandito pa rin po tayo. So, ayan din po, I want to say din po na as a church, even if hindi tayo affected ng bagyo, kung hindi man tayo affected ng bagyo, maging proactive tayo na tanungin yung mga kasama natin sa church kung okay lang ba sila, kung kamusta ba sila. Because we know nga po, merong mga kapatiran tayo nandun po sa mga flood-prone areas, and it's very much important for us to ask kung kamusta ba sila, kung paano ba tayo makakatulong bilang mga kapatid nila sa iglesia. So magpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa unang Korinto. We will continue our study on the book of 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 14 verses 20 to 25. Chapter 14 verses 20 to 25, and surprise, surprise, tungkol pa rin po ito sa mga wika or yung kaloob na mga wika or the gift of tongues. The gift of tongues. So baka sawa na po kayo. Konting tiis na lang po. Malalagpasan na po natin ito. So maanyayahan ko po ang lahat na tumayo kung kaya nyo po. At babasahin po natin ang unang Korinto chapter 14 verses 20 to 25. At ito po ang sinabi sa verse 20. Mga kapatid, huwag kayong mag-isip bata. Sa kasamaan ay maging sanggol kayo, ngunit sa pag-iisip ay maging husto na sa gulang. Sa kautusan ay nakasulat sa pamamagitan ng ibang mga wika at sa pamamagitan ng mga labi ng mga banyaga ay magsasalita ako sa bayang ito. Gayunmay hindi sila makikinig sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya nga, ang mga wika ay tanda, hindi para sa mga sumasampalataya, kundi sa mga hindi mananampalataya. Subalit ang propesiya ay hindi sa mga hindi mananampalataya, kundi sa mga sumasampalataya. Kaya't kung ang buong iglesia ay nagkakatipon at ang lahat ay nagsasalita ng mga wika at pumasok ang mga hindi naturuan o hindi mga mananampalataya, hindi kaya nila sasabihin kayo'y mga nasisiraan ng isip? Subalit kung ang lahat ay nagpapahayag ng propesiya at pumasok ang isang hindi mananampalataya o hindi naturuan, siya ay hinatulan ng lahat, siya ay pinananagot ng lahat. Pagkatapos na mabunyag ang mga lihim ng kanyang puso, ang taong iyon ay yuyukod at kanyang sasambahin ang Diyos at ipapahayag, tunay na kasama ninyo ang Diyos. Maari na po kayong umupo. Noong taong 2006, there was a man sa Japan na naging popular siya. Sumikat siya dahil sa kanyang unique form of martial arts. So yung mga nagma-martial arts po dito sa atin, baka makuha ko ang inyong mga atensyon. So dahil sa kanyang unique form of martial arts na tinatawag na Kiyai Yanagi Jutsu. Kakaiba ang martial arts na ito at agad-agad siyang sumikat dahil ang sabi ni Master Yanagi ay magagawa mo ito ng hindi man lang hinahawakan ang iyong kalaban. So imagine po natin yan ha. Martial arts, kung naisip niya martial arts, si Jackie Chan, ganyan. Pero itong si Master Yanagi, ang sinasabi po niya is that if you practice his martial arts, you can do it without touching your opponent. Hindi kailangan hawakan. At ang sabi po ni Master Yanagi, ito ay dahil sa tinatawag niyang kiyai or ki or in other languages, chi.
Ang sabi niya, this is the internal energy of a person. At hindi lamang po yun, ang sabi niya, ito rin po daw ay nagpapakita sa malakas ng pagbuga ng hininga. The strong external exhale of breath. So sabi ko nga, kung hindi niya hinahawakan, tapos humihinga siya ng malakas, hindi kaya bad breath lang siya. Pero tignan po natin. So sumikat po siya noong 2006, lumabas sa internet ang kanyang mga videos, and yung videos po na yon is it showed that he was throwing objects, nagbabato po siya ng mga gamit at ng mga bagay without touching it. At hindi lang mga bagay, pati yung mga tao na mga estudyante niya ay nababalibag niya left and right nang tinititigan lang niyang ganun. So sumusugod sila and then tumatumbling silang ganon. For us, actually pwede niyo siyang i-search sa YouTube or sa Google, pero mamaya na po. For us, naririnig pa lang natin, alam na natin na medyo kalokohan to Pero if you would read the testimonies of their students, of his students, ito po ang sabi dito. Marami siyang naging estudyante. Marami siyang mag-aaral at ang sinasabi po nila, under his tutelage, under his teaching daw, nadama daw nila na mas lumakas daw sila. Mas lumakas sila, naging matipuno daw sila, at they feel more empowered. Pakiramdam din nila, mas confident na sila sa kanilang sarili at mas disiplinado daw sila. At hindi lang yon. Meron daw silang nararamdaman sa loob ng katawan nila na parang enerhiya na alam nila na nararamdaman lang nila yon dahil kay Master Yanagi. So ito po si Master Yanagi, sumikat ng sumikat. He got more and more popular, and therefore, Master Yanagi po ay naging more and more confident. Believe na rin po siya sa kanyang sarili. Ang taas na ng kumpiyansa niya. And because of his confidence, I believe naging arrogant na rin siya, naging mayabang na rin siya. Umabot sa punto na sa sobrang kasikatan niya and marahil din sa dami ng perang pumapasok sa kanya dahil sa mga estudyante niya, naghamon po siya ngayon. Sabi niya, bibigyan daw niya ng $5,000 ang isang MMA fighter na kalabanin lang po siya. MMA fighter po yun po yung nakikipag-wrestling talaga, yung medyo madugo pag napapanood natin sa TV. So sabi ni Master Yanagi, I will pay you $5,000 if you would just fight me in the ring. So syempre, si MMA fighter po agreed. So the fight was set. Natipon yung mga audience, maraming nanonood. This is the peak of YouTube. This is the peak of online streaming or the peak of uploading videos in the internet. So maraming nanood, maraming sumubaybay. And therefore, the next thing we see is Master Yanagi is there and also the MMA fighter is there. So ngayon po, si Master Yanagi very confident. He is very confident that he will win this fight. But the reality is, gaano man karaming tao ang naniniwala kay Master Yanagi na isa siyang tunay na master, at gaano man kalaki ang tiwala ni Master Yanagi sa kanyang sarili na siya ang pinakamalakas na tao sa buong mundo, nung bumaon yung isang suntok ni MMA fighter sa kanyang pisngi, para ba siyang nagising sa realidad? Dahil nung dumating ang suntok sa kanyang pisngi na dapat madali niyang ma-deflect gamit ang kanyang chi or kiyay, sumapol sa kanyang pisngi at siya'y nahilo at bumagsak. Pero kung tayo yon, isipin natin na, tama na. Diba? Dapat naiwasan mo yun Pero hindi pa rin nayanig si Mr. Yanagi. Sabi ni Mr. Yanagi, baka tsamba lang. Hindi totoo.
kaya ko pang lumaban. Kaya ano po ang nangyari? Dumugo ang kanyang ilong, pero tuloy pa rin ang laban. Lumaban pa rin siya at paulit-ulit siyang nasuntok sa muka. Paulit-ulit siyang tinamaan at hanggang sa huli, siya na lang po ay sumuko. Noong una, naniniwala si Master Yanagi na invincible siya. Hindi siya tatablan ng kahit ano. Pero nung tinamaan na siya ng isang suntok, nayanig siya. Pero kahit doon, naniniwala pa rin siya na kaya niya. At ang nakakalungkot po at nakakagulat, even up to this day, it was believed, or until October 2023, the last verifiable source, nagtuturo pa rin hanggang ngayon si Master Yanagi. Even when the YouTube is there, yung video nandyan, basag na yung mukha ni Master Yanagi, hanggang ngayon, nagtuturo pa rin siya at hanggang ngayon ay may mga estudyante pa rin po siya. Paano ito nangyayari? Master Yanagi was faced with reality na . He was not actually faced with reality. He was punched with reality. Pero, walang epekto. There was no effect. Ang masasabi ko lang po dito si Master Yanagi, sa sobrang believe niya, sa sobrang kakasinungaling niya, and I would say there's no other way pointing it sinungaling Sa kakasinungaling niya, sa kakagawa niya ng itong karakter nito, ng mundo niya, na sarili niyang mundo kung saan siya ay hindi tinatablan ng mga suntok, naniwala na siya. Naniwala na siya sa kanyang sariling kasinungalingan. Kahit na may realidad na sa harap niya, nasa YouTube na yung evidence, hanggang ngayon ay naniniwala pa rin siya na siya ay isang master ng martial arts. At ang nakakalungkot po dito, may mga naniniwala ding mga tao sa kanya. Nakakatawa, pero nakakalungkot. Nakakatawa, pero nakakalungkot dahil kung iisipin natin, bakit nagpapaloko yung mga tao sa kanya? At nakakalungkot din po dahil siya mismo parang niloloko na lang din niya ang kanyang sarili. Pero ang katotohanan po nito ay nangyayari din ito sa loob ng simbahan. This happens also inside the church, where people become delusional into believing their own lies. Alam niyo po sa simbahan ng Corinto, ito po yung hinaharap ni Pablo Sinasabihan na sila ni Pablo na tigilan niyo na ang dapat ninyong tigilan. Stop doing what you're supposed to be doing because that is not according to God's word. Hindi yan nasasang-ayon sa salita ng Diyos, sa katotohanan ng Diyos. But what do they do? Ano yung ginagawa ng mga taga-Korinto? Patuloy pa rin sila. Pinakita na sa kanila ni Pablo ang katotohanan ng kasulatan, ang katotohanan ng salita ng Diyos at hindi pa rin sila nakikinig. Sinabi ni Pablo sa kanila, ang mga regalo ay para sa iglesia, para sila'y mabless, para sila'y lumago, tulungan mo ang iyong mga kapatiran, ngunit kayo mismo, sinasabi ninyo, ang inyong mga regalo ay para lamang sa inyong mga sarili. Paul was telling them that the gifts are for the church, for the edification of the church. And yet the Corinthian people were saying what? No, I have the gift, but it's only benefiting me. And Paul is saying, that's not what the Bible says. That's not what God says. And Paul was also telling them ang lahat ng kaloob o regalo ng Diyos ay pantay-pantay. At may pakinabang lahat sa simbahan. If your gift is administration, if your gift is mercy, helping, all of that has value. Mahalaga. May pakinabang sa simbahan. Pero anong ginagawa ng mga taga-Korinto? I don't want any of those gifts. I only want the gift that brings me the spotlight. Gusto ko lang yung kaloob ng Diyos kung saan ako yung sisikat at ako yung magiging bida. At ano yung mga gifts na madalas na nakikita nila bilang nagiging bida? Which is
yung gift ng mga lengguwahe or wika, which is tongues, and the gift of prophesying, which is basically teaching and preaching. But Paul was telling them, it's all equal. All of it are important. But if you truly want, kung gusto mo talaga ng isang kaloob ng Diyos sa pananalita, imbis na tongues, mag-teach ka na lang, mag-prophesy ka na lang. Bakit? Dahil yung sinasabi mong mga wika na sinutukoy mo bilang isang wika, hindi talaga wika. Hindi maintindihan, hindi maunawaan. Kung wika yan, mauunawaan dapat natin yan. Dapat may nagpapaliwanag, ngunit walang nagpapaliwanag sa inyo. No one is explaining the gift that you have. No one is interpreting. So what's the use of the gift of tongues? Anong saysay niyan? At ang sinasabi ni Pablo, wala. There is no sense in that. Kaya patuloy natin pinag-uusapan kung paano naging magulo ang simbahan ng Corinto. How the church of Corinth was disorderly and medyo chaotic. Because everyone wanted the gift of tongues. Lahat gusto nila yung flashy o yung sikat nga, yung mapormang kaloob ng Diyos. Ayaw nila yung tipong, dito lang ako maglilinis or what. Ayaw nila yun. Gusto nila ako yung bida. Kaya naman, kinailangan ipaalala sa kanila ni Pablo na ang pangunahing layunin ng mga kaloob ng Diyos ay pasiglahin ang simbahan o ang iglesia. All our gifts are for the service of one another, not for our own selves. Kaya sabi niya, if your gift is languages or mga wika, pero wala namang makaintindi sa iyo, anong saysay nun? How will you actually help other people? Paano mo matutulungan yung ibang tao kung sila mismo na sinasabi mong tinutulungan mo ay hindi ka maintindihan? Kaya sabi nga niya sa verse 5 ng chapter 14, if you are going to speak in other languages, kung ibang wika ang iyong sasabihin, dapat merong interpretation. Dapat merong nagpapaliwanag. Kung wala itong bunga. Kaya naman, sabi ni Pablo dito, if you're going to have a gift that you want to be speaking, then don't seek for the tongues. Don't seek for the languages. Prophesy, preach, teach. But you know what? Yung mga tao po dito, I think there's a reason kung bakit mas gusto nila yung gift of tongues kaysa sa prophesying or preaching or teaching. Bakit? Dahil yung gift of tongues na sinasabi nila, sasabihin ko to, tapos ayoko nang gayahin po, magbabanggit sila ng mga salitang hindi natin maunawaan, tapos ang tatanungin ng mga tao, anong ibig sabihin nun? Sasabihin nila, basta salita yan ng Diyos. Tanggapin nyo na lang. And then yung mga tao na sasabihin, sige, tatanggapin na lang namin. But when a person says, this is what the Bible says, and then babasahin at ituturo nila, kailangan nilang magbuhos ng oras. Kailangan nilang unawain. Kailangan nilang pag-aralan ang salita ng Diyos. Kung ikaw po ay isang huwad na alagad ng Diyos, hindi ka tunay na alagad na Diyos, tapos sasabihin mo, magtuturo ako sa gamit ng salita ng Diyos at hindi mo naman talaga pinag-aralan, maaari kang i-fact check kagad. Sabihin nila, hindi yan totoo. Pero pag sinabi ko na, nagsasalita ako sa lengguwaheng hindi nyo alam, pero galing yan sa Diyos. Paano nyo ito i-fact check? Walang way. 'Di ba? Pag nanood kayo ng pelikula, ito po yung isang illustration na lagi ko naiisip pag nababasa ako ng ganito. Pag nanood po kayo ng pelikula, di ba uso na ngayon yung mga hackers, ganun. Mga hackers. Tapos sabihin nila, our database has been hacked. Na-hack tayo, ganyan. Tawagin mo si ganyan-ganyan. IT, ganyan. Hindi, tapos papasok yung lalaki, tapos magta-type-type siya. Ganyan. Wala tayong alam kung anong ginagawa niya. Minsan ganun lang siya ng ganon.
pero sabihin niya, naayos ko. Pero tayo, since wala tayong alam sa background ng IT o computer or programming, pag nakita natin yon at parang medyo umayos nga, anong sasabihin natin? Wow, ang galing! Pero in reality, wala tayong background, we cannot fact check it. Diba? Naniniwala lang tayo sa pinapakita ng pelikula, pero yun na yun. Pero kung magdala ka talaga ng eksperto, sasabihin nila, ay mali yung ginawa nila. Hindi yan totoo. Pero dahil nga ang tongues, walang ibang nakakaunawa, kahit sila mismo hindi nila nauunawaan, paano nila ngayon ipoprove mo? Paano mo ngayon ipoprove na mali yung sinasabi nila? Walang paraan. Kaya ang sinasabi ni Pablo, yung ginagawa ninyo ay hindi sang-ayon sa Biblia at hindi yan ang layunin kung bakit binigay ng Diyos ang lengguwahe ng mga wika. Pero tayo po dito sa church natin, sa GFC, hindi po natin ginagawa ito, yung gift of tongues or yung kaloob ng mga wika. Wala sa atin nagpa-practice nito dito at hindi to issue sa atin kumbaga. Kaya baka sinasabi niya nga, Brother Josh, pagod na kami, bugbog sarado na yung gift of tongues eh. Siguro sa ibang church, naririnig natin yan, pero dito sa church natin, wala naman eh. Paano namin i-apply itong pinag-aaralan natin na ito sa buhay natin? Wala naman nagpa-practice sa atin yan. Alam naman naming mali yan. Alam naman natin hindi tayo sumasang-ayon dyan. Paano namin i-apply itong pinag-aaralan natin? Pero dito po, makikita natin sa unang verse pa lang, sa verse 20, isang aspeto ng pagkakaroon natin ng pag-uunawa sa salita ng Diyos, lalo na sa regalo or sa kaloob ng tongues, yung aspeto ng maturity. Maturity. Ibig sabihin po nito, ito ba ay isa ng ganap na katotohanan sa ating buhay? Tayo po ba ay lumago at nag-grow? Binuksan ni Pablo ang section tungkol sa kapanahunan ng mga taga-Korinto na maaaring suriin sa mga tuntunin ng kanilang pagkaunawa sa mga kaloob nito. So basically, what Paul is saying, kung paano mo nauunawaan yung gifts, yung mga kaloob ng Diyos, dito rin natin makikita kung ikaw mismo sa pamantayan ng Diyos ay isa ng mature Christian or isang Kristiyanong lumalago sa iyong spiritualidad. Kaya po sa unang Korinto chapter 14 verse 20 to 25, meron dalawang aspeto ng Christian maturity o yung paglago or yung pagiging ganap na Kristiyano po ang makikita natin. Ang una ay pinapahalagahan ng ganap na Kristiyano ang mensahe ng Ebanghelyo. Paano ito dumudugtong sa gifts? Makikita po natin. In verse 20, mga kapatid, huwag kayong mag-isip bata o mag-isip bata sa kasamaan ay maging sanggol kayo, ngunit sa pag-iisip ay maging husto na sa gulang. Mga kapatid, makikita natin dito na ang trato pa rin po sa kanila ni Pablo ay kapantay. Hindi niya sinasabi na mas lamang ako sa inyo, mas magaling ako sa inyo. Hindi, ang trato po niya ay mga kapatid. Pero bagaman po ang pagsisimula niya ay isang kapatid, ang kanyang tono ay parang katulad ng isang ama na gustong itama ang pagkakamali ng kanyang mga anak. Sa unang Korinto chapter 4 verse 14, ito pong sinabi ni Pablo sa kanila, hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y hiyain, kundi upang kayo ay paalalahanan tulad sa aking mga minamahal na anak. It's like a father disciplining his children, correcting them. At ano yung utos? Huwag kayong mga bata sa inyong pag-iisip. Huwag kayong mag-alabata. Basically, huwag kayong isip bata. Huwag kayong isip bata. Sa atin, insulto yon. Pag sinabing isip bata ka naman di ba? Insulto yon. Dahil pinapahalagahan natin ang experience and ang wisdom. So pag sinabihan ka na isip bata ka, parang sinasabihan na wala kang alam, hindi ka marunong. Ano ba ang ibig sabihin ni Pablo dito? Ang sinasabi ni Pablo dito is literal. Nag-iisip bata kayo. Nag-aalabata kayo bilang bata para kayong hindi na kayo nagiging matatanda, ngunit parang bumabalik kayo sa muling inyong pagkabata dahil sa inyong mga
ginagawa. Ang tanong, ano ba ang ginagawa nila? In reality nga, pag binasa niyo po ito, yung utos na ito, ang sinasabi ni Pablo, tigilan niyo yan. Tigilan ninyo yan kasi ngayon, isip bata kayo. So ano nga po ba ang ginagawa nila? Ang ginagawa po nila is basically, inuuna nila ang kanilang sarili at wala silang iniisip tungkol sa iba. Parang mga bata. In chapter 12, makikita na natin na nagkakagulo sila sa iglesia dahil inuuna nila ang sarili nilang mga pagnanasa or kagustuhan. Ako masusunod, ako ang mauuna. Sa pagkain pa lamang, ganun na eh. Ba't ko sila aantayin? Gutom na ako. Mas masarap yung pagkain ngayon. Bakit ko aantayin yung mga kapatiran ko na galing sa trabaho? Nandito na yung pagkain. Bakit ko sila titirhan? Gutom na ako, di ba? When it comes to communion, sabi ni Pablo, hindi nyo inaantay yung mga kasama ninyo. Inuubusan nyo pa ng pagkain. Pinapabayaan ninyo sila. At hindi lamang yun. Kayo na sa kwarto, sila na sa labas. At dahil yun sa kagustuhan nilang manguna. We want to be first. This is what I want. And this is what I will do. And not only that, makikita pa natin in chapter 13, nag-uunahan din sila kung ano ba yung dapat nilang gawin. Sino ba yung dapat maging bida sa loob ng church? Kaya pinipilit nilang magsalita ng ibang wika. Pinapakita nila na kami ang magagaling. Kami ang nauuna. Kaya nga sinasabi ni Pablo dito, kung ikaw ay pagpapatuloy mo ang kagustuhan mo na magsalita ng iyong sariling wika, take note sariling wika, ibig sabihin wika na walang ibang nakakaintindi, then pinapakita mo na ikaw ay nagbibilang bata. Dahil ang kaloob ng Diyos ay para sa lahat. And just the fact na hindi mo sinusunod yun at ginagawa mo ang kagustuhan mo para sa ikabubuti nino ng sarili mo, para kang isang bata. Isang bata na ginagawa lamang ang kanilang gusto at walang malasakit sa iba. At walang pakialam kung nakakaapekto ba sila sa iba. Di ba ganun ang bata? Kaya nga kailangan turuan ang bata. Kaya nga ang mga magulang ay laging nakatutok sa anak nila. Dahil hindi pa nila alam kung ano ba dapat gawin nila. Ang alam lang nila, ito yung gusto kong gawin, gagawin ko to. Ipapasok ko yung daliri ko sa outlet, gagawin ko yan. Pero ano ba ang isang adult? Ano ba ang isang matanda? Sa kabilang banda naman, ang mga matatanda ay marunong mag-isip. Diba? I think in all cultures, ito ang expectation if you are older. You know how to think. You know that your actions can affect other people. Alam mo na kung may ginawa ka, merong maaapektuhan na ibang tao. And we see as a sign of maturity pa nga, is that willing kang mag-sacrifice, willing kang magparaya. Diba? So yung mga naglalaro ng basketball dito, sino ang mature? Yung napapaaway madalas o yung hindi? Siyempre, di ba, sabihin natin, mas mature yung hindi. Kasi alam natin immature. Kasi bakit? Magagalit siya, imbes na magparaya, nagagalit siya. Dahil bakit? Natamaan or whatever. Yung iba, mas mature sila mag-isip, alam nila na mas gugulo lang, makakasira pa kami ng laro, and all of that things. So, ang matanda, ibang-iba sa bata. Pero ang sinasabi ni Pablo sa kanila, bakit kayo nag-iisip bata? Ang nakakalungkot dito, yung mga taga-Korinto, they value so much wisdom. They value so much to be seen as matalino. They value so much to be seen as experienced. Kaya nung sinabi ni Pablo sa kanila na isip bata kayo, isipin po natin ito, yung mga taga-Korinto, very much into philosophy. Very into philosophy. For a person to say, you are like a child, isip bata ka, masakit to.
Ngayon nga po tayo rin naman masabihan tayo ng isip bata ka, masakit. Masakit. Because it's like they're saying na wala kang natutunan. Sa tagal mo nang nabubuhay sa mundong ito, parang wala kang natutunan at all. Pero sinasabi ni Pablo, ganun ang ginagawa ninyo dahil sa pagnanais ninyo na masunod lamang ang inyong gusto. Ngunit kung ikaw ay magiging isang bata, actually, sabi niya, maging isang sanggol ka na lamang sa kasamaan. Anong ibig sabihin nun? Kasi nakikita na niya, isip bata sila Sabi ni Pablo, you know what? Kung gusto niyo maging isip bata kayo sa kasamaan. Not only isip bata be an infant, maging sanggol. Ano ba yung ibig sabihin nun? Meaning, wala kang kamuwang-muwang kung ano ba ang kasamaan. An infant doesn't understand anything, doesn't know anything. Very pure, very innocent. 'Di ba? Pang ang baby bagong silang, ay, ang cute-cute. 'Di ba? Ang bango-bango. Kahit na sa diaper, ay okay lang, hindi naman ganun, hindi naman mabantot. Pero pagdating ng mga 2 years old, ayan na. Lumalabas na yung sungay. Ayan na, no, mine. Pero ano yung sanggol? Oh, yung cute-cute. Ganun-ganun lang sila. And sabi ni Pablo, be like that. Be pure. Be innocent in evil. But the problem is, sa mga taga-Korinto, they are becoming what? Quote-unquote, bata. Saan? Sa pag-iisip. Sa pag-iisip nila. Sa kanilang pag-iisip at sa kanilang pangangatwiran. Sabi nga ni Brother Dan and ni Kuya Ian last week sa passage nila, a lot of the people there, ang sabi nila, hindi namin ginagamit yung utak namin pag nagpe-pray kami. We don't use our minds. Only the Spirit. Pero ano sabi ni Pablo? Sabi niya, no. When you pray, you also use your mind. Dapat nag-iisip ka. Dapat nag-iisip tayo. Whenever we talk to God, whenever we commune with God, whenever we study the Word of God, dapat nag-iisip po tayo. Ang ating relihiyon ay hindi isang relihiyon na pikit na lang tayo, bahala na. Hindi po. Kaya nga lagi sinasabi ng Diyos aralin mo ang Kanyang salita. Be discerning. Mapanuri ka dapat. Anong ibig sabihin po nun pag inutos yun ng Diyos sa atin? Ang ibig sabihin po nun, nag-aaral at nag-iisip tayo. Binigyan tayo ng kakayanan ng Diyos mag-isip para gamitin ito. Kaya nakakapagtaka Yung mga taga-Korinto, parang hindi na sila nag-iisip. Parang hindi na sila nag-iisip. Pero hindi po ba ito talaga ang ginagawa ng kasalanan? Hindi po ba ito ang ginagawa ng kasalanan sa atin na minamanhid tayo? Kahit na kita na natin kung ano ang mali sa tama, kahit na alam natin na yung ginagawa natin ay mali, minsan hindi natin ma-comprehend. Hindi natin magawa yung tama. Dahil ito yung ginagawa ng kasalanan Siguro dati may iniisip kang isang kasalanan na sabi mo, never kong gagawin yan. Never. Napakalayo para sa akin na mangyari yan. Hindi ko maatim na ako gagawa ng ganyan. Never. Pero that's the problem with sin One day you wake up, nandun ka na. Wala naman tao na nagsasabi na pagising lang sa umaga, sabi na lang nila bigla, gusto kong iwanan yung asawa ko. No. It's not like that. Na parang, nagising ako, gusto ko na lang gawin to. Hindi People will always say, no, that will never happen to me. I love my wife. I love my husband. Pero yun nga That's what sin does. Dati yun yung sinasabi mo, di ba? Sa kasal pa nga, till death do us part. And then the next thing you know is what? You hate your husband. You hate your wife. But, when we look at Scripture, pag bumabalik tayo sa salita ng Diyos, ang sinasabi ng Diyos ni Pablo sa pamamagitan ng kanyang salita, dapat tayo po mismo ay maging mapanuri.
Kailangan bumalik tayo sa katotohanan ng Diyos. Kailangan makita natin sa ating sarili kung ano ba ang sinasabi ng Biblia. At hindi dapat tayo mabulag sa sarili nating mga kagustuhan. Kaya in verse 21, ang sabi nandito ni Pablo, sa kautusan ay nakasulat sa pamamagitan ng ibang mga wika at sa pamamagitan ng mga labi ng mga banyaga ay magsasalita ako sa bayang ito, gayon may hindi sila makikinig sa akin, sabi ng Panginoon. Binanggit dito ni Pablo, hindi ko na po babasahin ang chapter 28 ng Isaiah. Ang nangyayari lamang po dito sa chapter 28 ng Isaiah is that nagre-rebelde ang Israel. Israel was under rebellion. And then they do not want to obey God. Ayaw nilang sundin ang Diyos. And therefore, when they did not want to obey God and they did not want to obey the commandments of God, ang sabi ng Diyos sa kanila ay ano? Bibigyan ko kayo ng judgment. Kayo ay paparusahan ko. Dito po ay nananawagan si Isaías sa buong bansa ng Israel na sila'y tumalikod sa kanilang kasalanan at bumalik sa Panginoon. Ngunit yung mga huwad na propeta nung panahon na iyon, na nagtuturo din ng kamalian sa Israel, ang sinasabi nila kay Isaías ay ano? Bakit ganyan yung tinuturo mo? Napakasimple, wala man lang kalaliman, parang hindi totoo. Hindi tunog spiritual. Walang misteryosong pananalitang pumapasok. Napakasimple lang, hindi totoo yan. Ano ba yung mensahe ni Isaías? Yung mensahe ni Isaías, pag binasa niyo po ang chapter 28 and even yung chapter 27, makikita niyo dyan, ang mensahe ni Isaías na sinabi sa kanya ni Yahweh ay napakasimple lang. Ang sinasabi niya, sabi ni Yahweh, kung sumunod kayo, bibigyan ko kayo ng pahinga. Aalagaan ko kayo. Sumunod na kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng pahinga. Pero kung hindi kayo susunod, ay paparusahan ko kayo. Yun lang. Ang sabi ng mga huwad na propeta, napakasimple, hindi tunog espiritual, kailangan medyo komplikado kasi kung galing yan sa Panginoon eh. So ano yung sinasabi ng mga huwad na propeta? Dapat daw ang tunog ng mga mensahe ay medyo malalim, medyo mahiwaga sa tenga. Kaya ano sabi nila in verse 28 and chapter 28 verse 9, kanino siya nagtuturo ng kaalaman at kanino siya kanino niya pinapaliwanag ang balita? Sa mga inilayo sa gatas at hinihiwalay sa suso. Anong tinuterm niya dito? Mga sanggol. Are you talking to babies? Yun ba ang mga kausap mo? Kasi dapat matalinhaga, dapat poetic yung tunog ng mensahe mo para masabi namin galing yan kay God. Kaya anong sinabi ng Diyos sa kanila? Ang sinabi ng Diyos sa kanila, dahil ayaw niyong pakinggan ang simpleng mensahe ng Diyos, the simple message of God, asking you to repent, and I want to take care of you, and therefore repent, O Israel. Ang sabi ng Diyos, kung ayaw niyong makinig sa isang lengguwaheng napakasimple, bibigyan ko kayo ng paghuhukom sa pamamagitan ng mga lengguwaheng hindi niyo nauunawaan. Na kapag narinig niyo ang mga lengguwahe ng mga taong ito, dapat alam na ninyo na ito na ang parusa ng inyong pagsuway sa utos ng Diyos. Isaiah was telling them, since you don't want to listen to God's simple message of salvation, I will bring you people of different languages. And when they come, they're not delivering anymore the message of salvation. They're delivering the message of judgment. And we know, dumating ang Assyria. Sinakop ang Israel at wasak sila. At nagkalat ang mga Israelita at wala na silang sarili nilang bayan. At kahit na ganun, hindi pa rin sila nakinig. Yun ang malungkot. They still did not listen. So the question is, bakit ginamit to ni Pablo? Bakit ginamit ni Pablo ang lumang tipan na verse na ito mula kay Isaías to tell the Corinthian people?
Dahil tingin ko po lamang ay nilagay ito ni Pablo upang ipakita sa mga taga-Korinto, bakit kayo nahuhumaling sa ibang mga wika at sinasabi niyo pa na may gift kayo na nagsasalita kayo sa ibang wika. Kung titignan ninyo ang Biblia, sa panahon na ginamit ng Diyos ang ibang wika, ito ay panahon ng paghuhukom. The only times that God actually used different languages for His nation in Israel and even in people in general was a time of judgment. Sabi niya, kapag narinig niyo na yung Assyrians, hindi niyo sila mauunawaan dahil iba ang lengguwahe nila. Pero pag narinig mo na yon, alam ninyo ang mensahe ko. Hindi kayo tumalikod sa inyong kasalanan, kaya ngayon, ito na ang inyong paghuhukom. Another sign of God's judgment using languages, Tower of Babel. Diba? People were prideful, they were rebelling. God changed the language. So now, Paul is showing them, why are you so caught up? Bakit gustong-gusto nyo to? If you look at the scriptures, it was a sign of judgment because of their unrepentance. Kaya nga sinabi ni Pablo, yung kaloob ng mga wika, kailangan in verse 5, may nagpapaliwanag. Because yung mga times na walang nagpapaliwanag ng ibang lengguwahe ng mga tao, times of paghuhukom. Nung time ng Babel, kaya nga sila naghiwa-hiwalay kasi hindi na sila magkaintindihan eh. And the time of Assyria and Israel, nung pumasok yung Assyria, it was already a time of judgment, wala na. Too late. Kaya in verse 22, kung gayon, ang kaloob na makakapagsalita sa iba't ibang mga wika ay isang himala para sa mga hindi sumasampalataya at hindi para sa mga mananampalataya. Ngunit ang kaloob na makapagsalita ng mensahe mula sa Diyos ay himala para sa mga sumasampalataya at hindi sa mga di mananampalataya. Sabi dito, ang mga wika ay isang tanda. Ang mga wika ay isang tanda or isang himala. Actually, yung himala na salita po dito ay medyo malayo. Ang ano dito is dapat tanda. Yun pala dito tanda. Okay, tama yan. Isang tanda, it's a sign. But the question is it a good sign or a bad sign? Is it a good sign or a bad sign? Madalas iniisip natin, ang lengguwahe ay para sa mga hindi mananampalataya dahil madalas ang mga hindi naniniwala sa Diyos ay taga-ibang bayan. At iba ang lengguwahe nila, kung kaya't kailangan nilang maunawaan. Pero, kung babalikan natin ang Isaías, ang kausap ng Diyos dito ay mga hintil ba? Hindi eh. Ang kausap ng Diyos dito ay mga Israelitang hindi naniniwala. Mga Israelitang hindi naniniwala, kung kaya't, kung babasahin natin ito, isa tong tanda para sa mga hindi naniniwala dahil ang tanda ito ay pinapakita sa kanila na hindi nila nauunawaan ang salita ng Diyos. Paano nangyari yun? Do you think when they are speaking in tongues, nade-deliver ba nila yung good news? Nade-deliver ba nila yung ebanghelyo ng Diyos? Nauunawaan ba ito ng kausap nila? Hindi. Hindi nila nauunawaan. Kaya nga po, ang sinasabi dito ngayon is that itong gift of tongues na nangyayari even in Corinto, imbis na maging isang biyaya sa iglesia, ay nagiging isang paghuhukom sa iglesia. Because imbis na marinig nila ang ebanghelyo ng Diyos inside the church, they are hearing other things, everything except the gospel. Hindi nila naririnig ang ebanghelyo ng Diyos. Ang mga dila or ang mga wikang ito ay hindi nakakapaghayag ng salitang nauunawaan ng mga tagapakinig. Kaya ang tanda na ito ay isang tanda ng paghuhukom. Dahil
sa kanilang pananalita ng ibang wika, imbis na palapitin nila at ihayag ang salita ng Diyos at ang ebanghelyo na ginawa ni Kristo sa krus, mas lalo pa nilang napapalayo ang mga hindi mananampalataya. Kaya ang sabi niya dito, ang propesiya naman ay para sa mga mananampalataya. Ang sinasabi lamang dito ni Pablo ay ang propesiya ay nagdudulot ng pagbabago sa loob ng isang tao. Nagbabagong buhay. Ito ang nagpapatibay sa iglesia at sa mga tao ng Diyos. Isa itong tanda, isa itong palatandaan na ang presensya ng Diyos ay nasa mga mananampalataya. Kung saan ang mensahe ng Diyos ay ipinapangaral at inihahayag, doon din matatagpuan ang mga tao ng Diyos at ang Diyos mismo. Ang kaligtasan ay nandoon. Kaya ang sabi niya, the tongues is actually a sign of judgment. And prophecy is indeed a sign, but a sign of for the believers. It's a sign that God is there with them. Kaya nga sasabihin ni Pablo in verse 25, once na narinig nila ang ebanghelyo, ang sasabihin ng mga tao, tunay nga nakasama ninyo ang Diyos. Verses 20 to 22, ang sinasabi lamang nito, ang pamantayan nga talaga kung tunay ba tayong lumalago at nagiging mature sa ating faith, sa ating pananampalataya, ay kung sumasang-ayon ba ang buhay natin sa salita ng Diyos? Nauunawaan ba natin ito? Sumusunod ba tayo dito? Ang pagkakaroon ng iba't ibang kaloob sa loob ng simbahan ay hindi ibig sabihin ay magkakaiba rin tayo o mas magaling ang isa higit sa isa. Hindi porket ako po ang nandito ngayon at nagtuturo ay ibig sabihin higit ako sa inyong lahat. Hindi po yun totoo. Hindi porket ang sinasabi natin na ito lang ang ginagawa ko for the church, ibig sabihin mas importante siya o mas magaling o even mas mature siya sa akin. Marami po sa inyo, Kristiyano na kayo, hindi pa ako pinapanganak. Siyempre, higit na mas marunong kayo kaysa sa akin. Kaya wag niyo pong iisipin na, ay, ito lang ako, ito lang yung nagagawa ko sa church. Hindi po ganun iyon. Ang paggamit ng ating mga kaloob ay para sa iglesia. At kung naunawaan natin iyon, doon din natin makikita na tayo'y lumalago dahil nauunawaan natin na lahat ay pantay-pantay, lahat ay mahalaga. Ang importante ay ginagawa natin ito para sa isa't isa at para sa Diyos. Kaya lagi nating tanungin ng ating mga sarili, ano nga ba ang sinasabi ng Diyos? Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia? Paano ko nga ba talaga gagawin ito nang hindi ko sinusuway ang utos ng Diyos? Maraming bagay sa ating mga buhay na madalas alam nating mali, ginagawa pa rin natin. Dito natin makikita kung tunay ba tayo yung lumalago. Tatanungin mo lang ang sarili mo po Ang ginagawa ko ba? Ang sinasabi ko ba ay nakakatulong sa aking kapwa? Nakakatulong ba ito? Nagbibigay pagpapala ba ako sa aking mga kapatiran? Ako ba'y isang mabuting kinatawan ni Kristo sa lupang ito? Nakikita ba nila si Kristo sa akin, sa sarili kong bahay, sa aking trabaho, sa aking pagpo-post sa internet? Ako ba ay isang mabuting kinatawan ni Kristo? Ang mga ganap na Kristiyano ay lumalagong Kristiyano ay palaging bumabalik sa mga katotohanan at salita ng Biblia. Ito ang ating batayan, ito ang ating pamantayan. Pero hindi pa nagtatapos doon. Mabilis na lamang po ito. Ang pinapahalagaan ng isang ganap na Kristiyano ay ang misyon ng Ebanghelyo. In verse 23, kaya't kung nagtitipon-tipon sa isang iglesia at lahat ay nagsasalita ng iba't ibang mga wika, at darating doon ang taong bago o isang hindi sumasampalataya o ang mga taong wala pang kaloob, ano daw ang sasabihin nila?
Hindi ba nilang sasabihin nababaliw kayo? Or nasisiraan na kayo ng isip? Ang sabi ni Pablo dito, maaari, may pagkakataon na baka lahat kayo ay nagsasalita ng iba't ibang wika at may pumasok bigla. Hindi ba nila sasabihin na parang, uy, wait lang parang kakaiba to Ang term pa nga ni Pablo dito ay hindi ba sasabihin nilang nasisiraan kayo ng pag-iisip? Ang sabi po dito na tinutukoy dito na isang hindi mananampalataya, actually ang iba pang term dito is ungifted or hindi pa nabibigyan ng kaloob ng Diyos. Ang dalawang aspeto na ito ay una, tinutukoy dito ay yung mga outsiders o yung mga nasa labas. Hindi sila tuluyang umaayaw or hindi sila tuluyang umaayaw pero interesado na sila. Interesado na sila sa salita ng Diyos. Pero meron ding mga hindi nananampalataya. Ito yung mga taong nagkataon lang siguro na napapapasok sila doon. Ano nangyayari dito? So merong mga taong interesado, meron ding mga tao na nagkataon lang na nandun sila. So ang sinasabi ni Pablo, kung pumasok sila sa iglesia at yun ang ginagawa ninyong lahat, nagsasalita kayo ng iba't ibang lengguwahe na walang makaintindi, walang nag-i-explain, sabay-sabay lang lahat nagsasalita, anong sasabihin nila? Ilang obserbasyon po. Si Pablo ay sensitibo sa mga taong nasa labas. Ibig sabihin, sensitive siya. Hindi pinapansin yung mga hindi nananampalataya. Actually, kung titignan natin dito, iniisip niya Anong sasabihin nila? Anong gagawin nila kapag nakita nilang nagkakagulo tayong ganito? Hindi sila tinataboy ni Pablo. Actually, iniisip pa nga niya, paano ko sila matutulungan? Paano ko sila mabibigyan ng ebanghelyo ng Diyos? Kaya ang pagtitipon ng mga mananampalataya dito sa church natin ay hindi dapat maging isang lugar kung saan ang mga hindi mananampalataya ay hindi welcome. Dahil even si Paul he's open to the fact na merong papasok at papasok dyan. And we have to consider them. Kailangan isipin din natin sila. Alam niyo po, yung pagiging miyembro natin ng GFC, I think medyo yung ilan sa atin parang bago sa atin Uy, members kami ng GFC. Hindi po ito isang lisensya na sabihin natin, kami members kayo, hindi, dyan lang kayo sa gilid. Meron kaming special, hindi kayo kasama. Hindi po ganun yun Hindi po natin pwedeng isipin na dahil member kami ng GFC, mas magaling kami, mas espesyal kami. Actually, yung pagiging member natin ng church, ng GFC, dapat isa itong palatandaan sa atin na meron tayong responsibilidad. May responsibilidad tayo na lumabas at kumausap sa mga tao at ihayag ang salita ng Diyos. Ang pagiging miyembro natin ay hindi isang excuse upang hindi pansinin ng mga taong hindi kaparehas natin. Si Pablo mismo, iniisip niya, how will they think of us? Kaya ang tanong nga po sa atin ngayon paano ba natin tratuhin yung mga taong hindi katulad natin, na hindi nananampalataya sa Diyos? Iniiwasan ba natin sila? Paano natin tratuhin yung mga nakakasalubong natin dyan sa Elias? Paano natin tratuhin yung mga nakakasalubong natin dyan sa Moonhay, sa Subway, yung mga nagtatrabaho po dyan, na nakakausap natin on every Sunday, yung mga naglilinis sa CR, yung mga guard? How do we talk to them? Paano natin sila kinakausap? O iniisip lang ba natin, basta makapunta ako ng church, yun lang naman importante. Ba't wala nang parking dyan? Ba't ang layo, ang init? Bakit di nyo ako pinayungan nung papasok ako? Ganun ba tayo? Ganun ba tayo? Si Pablo mismo iniisip niya Hindi nga tayo nagtatangs, pero baka naman tinutulak natin sila palayo sa ibang paraan. Sabi ni Pablo, hindi nga nila maunawaan Nagtatangs kayo, nagsasalita kayo ng ibang wika, hindi nga nila maunawaan. So anong pakinabang nito sa iglesia?
At ang sinasabi na ngayon ni Pablo, hindi lang sa walang pakinabang ito eh. It's actually having a negative effect. Merong masamang epekto pa pala ito sa church. Bakit? Dahil na itutulak mo palayo ang mga taong maaari sanang makarinig ng mabuting balita. They could have heard the gospel. But since gusto nyong ipagpatuloy yung kakulitan ninyo na magsalita ng ibang lengguaheng walang nakakaintindi, hindi nila naririnig. At tinatawag pa tayong mga nasisiraan ng ulo. Hindi po sinasabi dito ni Pablo na kailangan maging maganda ang ating reputasyon sa labas. Actually, hindi nga niya inaano yun na dapat ang isip nila sa atin, magagaling tayo, mabubuti tayo. Hindi eh. Ang iniisip po niya ay yung kalagayan ng kaluluwa ng tao. Hindi niya sinasabi na baka isipin nilang baliw tayo, dapat di natin yun gawin para hindi nila isipin baliw tayo. Hindi, ang sinasabi niya, tigilan natin to. Dahil nakakahadlang ito na sila'y maniwala sa ebanghelyo na ating binibigay at sila'y patuloy na sa kanilang kasalanan at patuloy sila sa kanilang dadatnan na impyerno. Hindi sinasabi ni Pablo na ayusin natin to para maayos tayong tignan as a church. Hindi. Sabi niya, ayusin natin to para makapakinig sila. Para maunawaan nila. Ang nakakalungkot pa nga po dito is that yung ginagawa nila, parang reflection ito ng dati na nilang relihiyon. Nakakalungkot dahil yun pa rin ang pinagpapatuloy nila kahit na nasa Korinto na sila. At dahil pinagpapatuloy nila iyon, nagiging totoo yung sinabi niya sa verse 23, na ang kanilang mga wika ay nagiging isang paraan o isang tanda ng paghatol sa mga hindi nananampalataya dahil patuloy silang tinataboy at nilalayo nito mula sa katotohanan. We are actually the ones casting the judgment on them because we are pushing them away because of how messy and how we don't preach the gospel to them. Tayong church, wala tayong issue when it comes to the gifts ng tongues. Diba? I believe very clear sa atin na hindi natin ginagawa yon, hindi tayo naniniwala doon. We don't believe in it, we don't practice it. So the question is now is, how do we apply this? I believe we can still learn from this. Because as Paul considered those who are outside, the question for us is now nga paano ba natin tratuhin ang mga nasa labas? Minsan siguro dahil sa background natin, parang ayaw natin masyadong maging mabait. Kasi meron tayong kinakatakutan, ayaw natin maging seeker-sensitive. Alam niyo po yun, yung seeker-sensitive. Ayaw natin maging seeker-sensitive na umaabot tayo sa punto na nagiging malamig na tayo sa mga pumapasok dito na hindi natin kasamahan sa ating pananampalataya. Ay, bago? Baka sabihin nila masyado akong pabibo. Hayaan ko lang siya, ang importante naman doon, marinig niya yung salita ng Diyos. Kaya baka may magsasabi sa atin na, Brother Josh, di ba ang importante naman is kailangan lang nilang marinig yung mabuting balita, yung ebanghelyo. Basta't ituro lang natin yung gospel, yung iba sapat na yon. I honestly believe, dito papasok yung tinuro ni Pablo sa chapter 13. That all our actions should be motivated by love. Pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. So whenever a person comes in here,
We don't think na, because I don't want to appear as if parang binobola ko yung tao or maging fake ako. Hindi ko na lang siya papansinin, hayaan ko siya dyan. Kasi yung salita naman ng Diyos ang gagalaw eh. No, if we truly love the person, if we want them to know the gospel, we will try our best to make it available to them. We will even show the one another's to them. But at the end of the day, we try to present the gospel to them. Uulitin ko rin po ang laging sinasabi ni Pastor Pedro sa atin. Walang problema na ang GFC ay malalim sa salita. Walang problema that we are theological in our training. Ang dami nating doktrinang alam, ang dami nating doktrinang nababasa, ang dami nating librong binabasa. Go! Maganda yun. We approve that. Pero ang pinakagusto natin para sa ating iglesia is not to be known as the theological or the deep church. No, we want to be known as what? The loving church. In reality, hindi naman to yung eto lang or eto lang eh. Either maging theological ka or maging loving ka. Hindi, pwede sabay yan. Pwede magsabay yan. You can be loving and you can be theological. But the problem is, madalas sa atin, ito ang nauuna, nawawala ito. Nawawala ang pagmamahal. Kaya nga lagi sinasabi ni Pablo sa kanila, unahin ninyo ang pag-ibig. Ang pag-ibig ang mahalaga. Therefore, wag natin makakalimutan ito. Ito nga po sinabi ni Doc Rico sa akin. Sabi niya, baka nga marahil dito sa atin or sa ibang churches na napapansin niya is that hindi nga tayo nagtatangs. Pero hindi naman tayo maunawaan ng isang unbeliever or new believer sa ating pananalita. Kasi ang dami natin binabatong theology and jargons na, ito supralapsarian, mga ganyan-ganyan. Na yung taong pumasok doon just wanting to hear the gospel of Christ cannot understand, hindi maunawaan. Again, we're not saying don't seek depth or yung kalaliman sa pag-aaral. Please, hanapin natin yan. But at the same time, wag natin kalimutan ang pinakalayunin natin kung bakit ba tayo nandito sa mundong ito. And what is that? To share God's word. To preach the word, to bring more souls to Christ. Na hindi lang dapat tayo lang sapat na, Lord, ako lang sorry, hindi ako nakapagsama ng iba. Sapat naman na ako eh. Hindi. What we want is our lost relatives, our cousins, our aunts, our uncles, our neighbors, our workmates. Maybe even your husband, maybe even your wives, your children, your fathers, your mothers, gusto mo kasama sila. Kaya, anong dapat? Dapat malinaw, nauunawaan. Kaya sabi in verse 24, ngunit kung ang lahat ay nagsasalita ng mensahe mula sa Diyos at dumating doon ang isang taong walang gayong kaloob o hindi sumasampalataya, malalaman niyang siya'y makasalanan, hahatulan siya ng lahat ng kanyang naririnig at mabubunyag ang mga lihim ng kanyang puso, kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos at sasabihin niyang tunay ngang kasama ninyo ang Diyos. Kung ang lahat po ay nagbibigay ng ebanghelyo, mauunawaan nila. Kung lahat po ay na-explain, mauunawaan nila at maaari silang maligtas. In Romans chapter 10 verse 14, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? At paano nila mauunawaan kung ang wikang ginagamit upang kausapin sila ay hindi naman totoo? Ginamit ng Diyos ang wika ng tao upang maunawaan siya ng tao.
Bakit binabaliktad natin ngayon? Why are we reversing it and saying that we're speaking the language of angels? When God Himself, si God ang nag-adjust. He spoke the language of humanity in order for humans to understand. And now we're gonna say na, what? Ay, hindi niyo maunawaan kasi very spiritual yung language ko. Aba, mas magaling pa tayo kay God. Lastly, yung sinabi ditong luluhod at sasamba sa Diyos, ito po ay isang muli sa Isaiah chapter 45, kung saan po yung binasa po ni Brother Romel kanina. Sinasabi dito, darating ang panahon kung saan ang mga kaaway ng Israel ay magsasabi na ang Diyos talaga ay tunay ngang kasama ng Israel, sapagkat nakikita nila ito sa kanilang mga kilos bilang isang bansa na naniniwala at sumusunod sa Diyos. Gayon din at sinasabi ni Pablo dito na kung tayo ay naniniwala at sumusunod sa utos ng Diyos, ang mga taong nanonood sa labas ay sasabihin nila na tunay ngang nandyan ang Diyos kasama ninyo. At paano natin malalaman na tayo po ay isang iglesia na kasama ang Diyos? Ang tanong po is, naaayon ba sa salita niya ang ginagawa natin bilang iglesia? And it's as basic as knowing para saan ba ang kaloob ng Diyos. Sapagkat ang Diyos natin ay hindi lamang isang banal na Diyos, siya po ay maapagpala at maawain. Isang Diyos na nagnanais na walang mapahamak kundi ang lahat ay maligtas. Ang passage natin, verses 20 to 25, nag-umpisa at nagtapos sa libro ni Isaías, na binanggit ni Pablo. Ang Isaías chapter 28, makikita din natin dyan in verse 16, na kahit na sila ay sumuway ng sumuway, kahit na naparusahan sila ng Diyos, ang sabi ng Diyos, hindi ko kayo papabayaan, dahil bibigyan ko kayo ng isang cornerstone. Narito inilagay ko sa sayo ng isang batong sinubok, isang mamahaling batong panulok para sa pundasyon na matatag na inilagay. Ang naniniwala rito ay hindi magugulo at alam natin na walang iba ito kundi si Jesus. Si Jesus ang matibay na bato, ang kinatatayuan nating lahat. Siya ang pinakamakapangyarihan, ang ating tagapagligtas at manunubos. At sa pamamagitan lamang niya, sa Kanya lamang makakarating ang mga tao sa Panginoong Diyos. Only through Christ can we be saved and be with God. Sa walang ibang paraan pa upang makakapagsisi at makakapaglagay ng kanilang pananampalataya sa Diyos ang isang tao kundi sa pamamagitan lamang ni Kristo. As we end, ang highlight nito ay makikita natin na pinapakita ni Pablo na kapag tayo po ay nagtitipon, hindi tayo nagtitipon upang ipakitang gilas lamang ang mga kaloob ng Diyos. Na, ang galing-galing ko kasi. Hindi. Ang mga kaloob ng Diyos ay nakasentro sa mensahe ng Biblia. At ang sentro ng mensahe ng Biblia ay ang buhay at kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo. At ang iglesia ay dapat nagiging isang tanglaw ng liwanag. Wow, ang deep nun. Nakita ko lang sa translation. Pero isang tanglaw ng liwanag. A lamp on a hill. A light. A beacon of light and truth. Hindi ito maitatago. At kapag nakita ito ng tao, ay sila ay lalapit dito at makikita nila si Jesus. Kaya ang tanong po sa atin, church, tayo po ba ay tapat? Tayo po ba ay isang magandang halimbawa o ehemplo ng isang church na tunay na naniniwala at nagsasabuhay ng salita ng Diyos? Let's pray.
Lord our Heavenly Father, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang aralin ang inyong salita. Lord, alam naman po namin na maraming pagsubok sa aming buhay. Pero Lord, pinagpipray namin na sana po tulungan niyo po kami na maging tapat pa rin sa pagsunod sa inyo. And even, Lord, ngayon sa inaral namin sa tungkol sa kaloob ng mga wika, Lord, itatak ninyo po sa aming kaisipan na ang mga kaloob na binigay niyo sa amin, itong mga gifts na ito, or even talents or abilities, Lord, ay para sa church, para sa kapwa namin, at hindi para mapakitang gilas or magpabibo lang kami dito. Lord, help us to understand that. Help us to be for the church, to show love to the church. Sapagkat kapag ginawa namin ito, hindi kami ang nagiging bida, kundi kayo po. Naway tulungan nyo kami na ihayag ang inyong salita sa aming mga makakasalamuha today and even for the rest of the week. We love you, Lord. In Christ's name we pray. Amen. Tayo po ay tumayo para sa ating pagtatapos. Bilang kapatiran ng Ebanghelyo na hindi naghahanap ng karanasang makababalaghan, ngunit naghahanap ng katotohanan sa banal na kasulatan, mabunga sa ating pangunawa, paglilingkod sa isa't isa na nagpapatibay at nagpapalakas, humihikayat at umaakay sa mga tao patungo kay Kristo. Habang ang ating Panginoon ay nasa proseso ng pagtitipon mula sa buong sangkatauhan, mula sa simula ng mundo hanggang sa katapusan nito, isang komunidad na pinili para sa buhay na walang hanggan at nagkakaisa sa tunay na pananampalataya. Awitin po natin Across the Lands. You're
the author. You're the author of creation. You're the Lord of every man. And your cry of love rings out across the lands. Maigsing announcements lang po tungkol sa ating church life. On Thursday po, meron tayong Tagalog Bible Study para sa mga Ianatics with Kuya Ian. Please join us. Yung Thursday Bible Study, dahil po tayong makukuhang katuruan dyan. And it's only on Facebook. Facebook lang po. So if you have spare time, log in kayo doon, tapos makinig po kayo kahit naghuhugas kayo ng pinggan or whatever. Sabay nyo na po. Dahil sayang, marami tayong natututunan po dyan. And then, we also have the Golden Ladies naman po. Sa Biyernes po yan, 1 p.m. Dito po sa GFC. So, Golden Ladies, hindi na po ako magbabanggit ng edad kasi napagalitan ako ng isang linggo na nagbanggit ako ng edad. So sabi nila kung ramdam mo daw po na medyo nandun ka na sa elderly side, feel free po na sumama. At kahit po bata pa po kayo, marami pa rin naman po kayong matututunan dyan. So please join. You can learn from the teacher, not only from the teacher, but with the fellow elderly women in our church. And then sunod po ay meron tayong Youth Bible Study. Si Ernie po ang naglagay niyan, year-end party. So medyo mataas ang expectation po natin dito, ha? So year-end party po. So if you are a youth po, I think dito medyo kaya ko na magbigay ng edad. So if you are a student and pwede na po kayong sumama dyan. And it's on November 23. Yan na po actually ang last for the year. And then last announcement po is on December 24. December 24, Tuesday po yan. It's the day before Christmas. We invite everyone po to join us as we sing and have lessons. So it will be a reading of scripture and we'll be singing together, celebrating Christmas. So at 4 p.m. po yan, siguro hanggang mga 6 lang po or even might be earlier. Dahil alam naman po namin na marami sa atin may mga reunions, gusto nyong umuwi pa or ganon. Pero yun nga po, if you have a free time at 4 p.m., we invite you to join us as we read scripture together and also sing together the words of God. And so, ayun po, December 24, we hope to see you there. And I'll be reading our benediction passage for today. As we end, verse 23 of 1 Thessalonians chapter 5, verse 22 to 24, pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, tapat ang sa inyo'y tumatawag na gagawa rin naman nito. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be. World without end. Amen. Amen. Have a blessed Sunday, everyone.